Taong 2006, nang magsimula ang matamis na paglalakbay ni Andy at Karen bilang mag-asawa, pinangarap nilang bumuo ng masayang pamilya. Subalit, isang sitwasyon ang magpapatibay sa kanilang dalawa. Galing po kami sa bahay ng ninang namin kasi ipinakita namin yung wedding album. Sumakay kami sa kanilang sasakyan, tapos sa bandang Tagaytay, bumaba na kami doon. Nasa pinaka-side nga kami ng kalsada, nag-iintay kami ng pagkakataong makatawid. Pagkatapos bigla na lang na merong rumaragas ng tricycle. Kagad-agad kong tinignan kung nasan ba yung asawa ko. At pagtingin ko doon sa aking bandang kanan, nakita ko na nakahandusa yung asawa ko, na duguan siya. Nung magising ako, nasa hospital na pala ako noon. May masakit, yung paa ko. Nasa hahawakan ko yung ulo ko, pinigilan nila ako. Hindi ko naman alam kung bakit. Tapos kaya kanila sinabi sa akin na naoperahan na pala ako. Ang nangyari sa akin ay post-traumatic hydrocephalus. Yun, bali nagkaroon ako ng mga fractures sa ulo. Nagkaroon ng blood clot ang kanang ulo ni Karen. Napag-alaman niyang nadurog din ang ilang parte ng kanyang utak. Kaya naman agad itong inalis at inoperahan. Naisip ko para akong yung imbalido. Kasi hindi na ako makatayo mag-isa, lagi akong aalalayan. So hindi talaga normal ang buhay ko. Dahil nga sa ganong kalagayan ko, no, at syempre may asawa ko, gusto rin namin ng anak. Humihingi kami kay Lord ng anak. Para sa akin, Lord, ganito na nga yung ulo ko. Wala pa akong anak o hindi ako magkaanak. Nakakaawa naman ako. Halos mawalan ng pag-asa si Karen sa kanyang sitwasyon sa buhay. Kahit imposible ito sa paningin ng ibang tao, patuloy lang siyang nagtiwala sa Diyos. Wala tayong ibang makakapitan kundi ang Panginoon lamang. Kaya ang lahat ay babagsak, ang lahat ay manghihina, pero siya lang yung pangalan na matibay na makakapitan at buhay na buhay po yun sa amin. Hindi naging bingi ang Panginoon sa buhay ni Andy at Karen. Dininig ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Sila ay biniyayaan ng mga anak. Iniligay ng Diyos sa puso namin ang pagtitiwala sa Kanya. Humingi kami at ibinigay yun ng Diyos. Kaya pag siya ang nagbigay, isusupply niya rin yung ating pangangailangan. Pag-asa at pananampalataya. Ito ang pinanghawakan ni Andy at Karen sa kanilang buhay. Nagpapasalamat kami sa Diyos kasi sa pamamagitan nun, yung pagpapala ay naibabahagi namin sa iba. Sa kabila ng lahat, napakabuti niya. Ang masasabi ko lang sa Panginoon, Lord, salamat. Kasi tapat ka. Sabi mo, ikaw ang tatay ko. At naging tapat ang Diyos doon. Naging tapat siya sa amin, sa pamilya namin.